Itong nais na ibahagi sa inyo patungkol sa books of Acts. Tingnan ho muna natin dito. Gamit ko lang ho itong ito, sa Acts chapter 3. Ito, sa app ko na lang binabasa yung Bible ho. I hope gano'n din ho kayo na digital Bible na ho kayo para hindi na kayo masyado nagbubuklat din ho. Kung gusto niyo lang ho. Babasahin ko ho dito. Acts chapter 3 verse 1. And now Peter, ang sabi rito, and now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, the 9th hour. So 3 o'clock yun, 9th hour. Because starting with 6 o'clock, something like that. So 9th hour. Bibilangin ho natin kasi 7, 2, 3, that's 9 hour. 3 o'clock. And a certain man, kung hindi nyo, kung nalilito kayo, iba yung hour sa Roman hour sa panahon ng Roman Empire. So, may mga bilang ho sila kung anong hours. So, yung first watch, second watch, third watch, fourth watch, fifth watch, tapos reset ulit. So about 3 o'clock, 9th hour. And a certain man laying, ang sabi rito, verse 1 ulitin ko, now Peter and John, they're both apostles of Christ. Now Peter and John went up together to the temple in Jerusalem at the hour of prayer, the 9th hour, which is 3 o'clock. And a certain man lame from his mother's womb was carried, whom they laid daily at the gate of the temple, which is called Beautiful, to ask alms from those who enter the temple, who seeing Peter and John about to go into the temple, asked for alms, and fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." Verse 5, so he gave them his attention, expecting to receive something from them. Verse 6, then Peter said, silver and gold I do not have, but what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. And he took him by the right hand and lifted him up, and immediately his feet and ankle bones received strength. So he leaping stood and walked and entered the temple with them, walking, leaping, and praising God. Dito sa binasa natin dito na unang paggawa ng miracles of healing, miracle of healings ni Apostol Pedro. Dito sa Biblia ho kasi, kung ako tatanungin ho ninyo ng personal, ang most famous sa Bible na mga apostol ay si Peter, si Paul. Si Paul ay the last apostle, Paul of Tarsus, Saul of Tarsus, na tinatawag na Apostle Paul now, Peter, Paul, and John. Sila ho talaga ang kilalang kilala sa New Testament na mga apostle. Peter, Paul, and John. Kaya ginagawang pangalan yan sa mga anak ng mga Christians, kahit sa Philippines eh. May Peter na Paul and John, di ba? Peter, Paul, and John. Kakain na, tatlo yung tinawag eh. So, it's a common name too. Nais kong magbigay ng konting mensahe rito. Pumunta sina Peter tsaka si John
sa templo ng Jerusalem. Kasi doon sa templo ng Jerusalem, welcome lahat ng pumupunta ron. Meron tinatawag na outer courts at yung pinaka-inner courts. Tapos may subdivided pa yon na kung mga Gentile o foreigners sa kabilang banda at kung mga Jewish naman, mga Jew doon sa kabilang banda. So para walang yung quarters kung tawagin. Until now, meron silang ganun sa Israel, yung quarters. Para hindi sila mag-away-away o maghalo-bilo. So sina Peter Peter and John, they go to the temple. Doon sila sa midst between the quarters of the Gentiles and the quarters for the Jews. So nandun sila to pray. Doon sa templo. Bakit sa templo sila magpe-pray? Unang-una, doon sila kukuha ng mga converts. Doon sa templo, yung mga nagpupunta. Sabi nga ng Panginoon i-preach nyo ang gospel from Jerusalem, Judea, Samaria. Jerusalem, what is the center of Jerusalem? Yung tinatawag na sentro, di ba yung old city of Jerusalem and where the temple located at o standing, doon mismo. So doon sila pupunta to pray sa Diyos. Pero hindi nila habit na they always go to the temple. Ang sinaunang Kristiyano, first century Christian believers ay instead they were gathering together house by house sa mga bahay-bahay ng mga mananampalataya. Pero ito yung dalawa, si Peter at si John, matapos umakit ang Panginoon sa langit, yung tinatawag na ascension niya, ilang mga days lang and weeks, even weeks, ay bumabalik sila sa templo at doon ay nananalangin sila at sa mga bahay-bahay nag-gather sila, especially sa upper room, sa tinatawag na Old City of Jerusalem, lagi sila doon. Now Peter and John went up together to the temple at the hour of prayer, which is 3 o'clock, the hour of prayer. The 9th hour, they call it. And a certain man lame from his mother's womb. Ito, pinanganak na lame, tinatawag na born lame from birth ay pilay, hindi nakakalakad. Parang ano yun parang may polio na kaagad, ganun. So pilay siya, hindi nakakalakad. Ang ginagawa lang ng mga mahal sa buhay o family ay para may pakinabang sa kanya siguro ay bubuhatin, ilalagay doon sa entrance ng templo, ng Temple of Jerusalem para maglimos. Uupo ron maghapon, marahil o ilang oras, gaganon yung kamay. Doon dadaan sina Peter tsaka si John at yung tinatawag na yung gate, tinatawag na parang portico ni Solomon yun kaya tinawag na beautiful gate, ay nanghingi siya ng limos, yung pilay na ipinanganak pa mula pagkabata, na mula pa sa pagkasanggol ay pilay na, to ask alms o para manghingi ng limos sa mga papasok sa templo. Nakita nila yung dalawa, si Apostle Peter at Apostle John, na papunta sa templo at humingi ng limos. Verse 4, and fixing his eyes on him, with John Peter said, look at us. Ngayon, sabi ni Apostle Pedro, tignan mo kami. Sa verse 5, ang sabi, so he gave them his attention. So, lumingon siya, titignan siguro kung magbibigay. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Verse 6, then Peter said, eto, importante ito to all of you Christians, preachers, pastors, kung tawagin kayo doctors, doctor of divinity, reverend, whoever, whatever you want me to call you, ay hindi yan ang itatawag sa inyo ng Panginoon sa Kristo when you face the judgment. Hindi reverend, hindi pastor, hindi preacher. Hindi. Tatawagin kayo sa pangalan ninyo, yung pangalan ninyo mismo na siyang
nag-manage ng inyong kaluluwa, yung inyong pagkatao, at kung ano man ang ginawa ninyo sa likod ng pangangaral ninyo, sa likod ng paggamit ninyo ng Biblia, sa likod ng paglilingkod ninyo na meron kayong ginagawang kakaiba sa harapan ng Diyos at hindi kalugod-lugod. Yun ang titignan sa inyo ng Diyos. Ito, verse 6, pakinggan ninyo, mga kapatid. Then Peter said, "Silver and gold I do not have." Ang sabi niya, wala akong ginto o pilak, silver, I do not have. But what I do have, I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Sabi ng Apostol Pedro at saka John, yung dalawang apostol, wala kaming pera eh. Wala kaming gold or silver. Hindi kami mayaman. Wala kaming pera. Mga apostol to. Hindi sila mayaman, wala silang pera. Hindi sila nagkapera sa pagiging apostol nila, sa pangangaral nila. They don't have money. Wala silang dala. Samantalang yung mga preacher ngayon, namumutakti ang mga bibig sa masasarap na pagkain. Steak, yung mga kinakain nila kasasarap, nanggagaling sa kanilang tinatawag na manipulation using the Bible. Minamanipulate nila yung mga dumadalo sa kanila at sasabihin lagi nila, kagabi kinausap ako ng Panginoon, nang sabi niya, ay, magpakatatag ka anak, hinirang kita na maglingkod, I call you. Yeah, right. Huwag ko kayong maniniwala sa ganun. Ang tawag ron ay made up story, haka-haka na lang nila. Hindi nila nakikita o nakausap o narinig pa ang tinig ng Panginoon. Tinawag ni Apostol Pedro, sinabi niya, pilak at ginto, wala ako nito, wala kami. Makikita nyo, siya ay preacher, apostle, nangangaral, walang pera. Dahil sinabi na ng Panginoon sa kanila, huwag kayong magdadala ng lagyanan ng pera. Ang pangangaral ay calling yan, hindi negosyo. Ang pangangaral ng salita ng Panginoon at ang paggamit ng Biblia upang ipahayag ang salita ng Panginoon ay hindi negosyo. It's a divine calling. Kung ang isang preacher, pastor na nagpapatawag na reverendo ay making more money out of it, he is not from the Lord. And he's not even connected sa tinatawag na Christian faith. Ang sabi rito, and tumitig yung pilay na nagmamalimos and fixing his eyes on him with John, Peter said, "Look at us." Tumingin yung lalaki, yung pilay. So he gave them his attention, expecting to receive something from them. Then Peter said, "Silver and gold," verse 6, Acts chapter 3, verse 6. Then Peter said, "Silver and gold I do not have, but what I do have I give you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk." Rise up and walk. Yung sa command ni Apostle Peter, gumaling ba agad yung pilay mula pa pagkabata? Hindi. Verse 7, nung makita ni Apostol Peter, yung lalaki na marahil ay nag-i-struggle sa pagtayo, hindi makaano siguro, tayo daw ako rise up and walk siguro hindi makaano. And then, verse 7 ng Acts chapter 3, and Apostle Peter, sabi, and he took him by the right hand and lifted him up. Immediately, his feet and ankle bones received strength. Makikita nyo, ang mangangaral
ay hindi puro salita. Nakita niya nag-i-struggle, nakita ng Apostol Pedro nag-i-struggle sa pagtayo, yung pilay, tinulungan niya. Hinawakan niya ang kanang kamay at tinulungan. Alam niyo kung bakit? Nagbalik marahil sa alaala ni Apostol Pedro. Nung gabi na naglalakad siya sa ibabaw ng tubig, na sinabi ni Apostol Pedro sa Panginoon, Panginoon, punta rin ako dyan kung saan ka nandyan sapagkat naglalakad siya sa tubig ang Panginoon. Sabi ng Panginoong Jesucristo, come up here. Lumakad siya. Nung nakita niya yung hangin tsaka alon, natakot si Apostol Pedro, nakalimutan niya na swimmer siya o fisherman. Nung palubog na siya, hindi niya ba alam sa sarili niya na pwede siya lumangoy? Natakot siya. Anong kasunod ng takot? Pinulikat siguro siya. Namulikat ang kanyang paa, hindi makalangoy, lumulubog na siyang parang bato. At ang ginawa ng Panginoon sa kanya, kasi sumigaw si Apostol Pedro, Panginoon, ligtas mo ako. Yung kamay ng Panginoon. Hinawakan yung kamay ni Pedro at inangat sa tubig. At siya ay hindi nalunod at bumalik sila dun sa bangka. So ganito rin yung kay Apostol Pedro. Nakita ni Apostol Pedro yung lalaki na nag-i-struggle tumayo. Naalala niya marahil yung sarili niya dun sa pilay. Ganito ako nung nalulunod ako nung matakot ako. Ang ginawa niya, tinulungan niya, hinawakan niya yung kamay. At nung ginawa niya yon, ang sabi rito, immediately his feet and ankle bones receive strength. Immediately gumaling yung pilay at nakalakad. Verse 8, so he leaping up, stood and walked and entered the temple with them. Lumulukso-lukso pa. Hindi lang lumakad, lumulukso-lukso pa. Ang sabi rito, walking, leaping, and praising God. Yun ang resulta kapag ang tunay na nangangaral ng salita ng Panginoon ay hindi selfish. Hindi bukang bibig ay pera. Hindi pera ang pinapaandar, pinaiikot para sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Hindi ho pera, tandaan ninyo. Sinabi na ng Panginoon na hindi tayo pwede maglingkod sa pera at sa Diyos. You cannot. Jesus said, you cannot serve sa dalawang Panginoon. Tingnan natin dito. Jesus said in Matthew chapter 6 verse 24, no one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon, meaning money. Paano na lang yung mga nagtatrabaho na may part-time job? Iba ho yun. It's not spiritual, sa ekonomiya nila yun. But if you're serving God, you said, God called you, meron kang divine calling, and sa ministry na ginagawa mo ay you are serving another master which is mammon o pera o money. Hindi ka na loyal sa Panginoon. Halimbawa, may asawa ka. At halimbawa, meron kang social media. Yung isang babae ron, pinapalo mo. Ang gaganda ng message mo. Pinapaalalahanan mo siya. Huwag kang magpapakapagod. Inom ka ng hot tea. Lagyan mo ng konting kalamansi. Mga ganyan. Yung effort. Nagbibigay ka ng effort. Pero hindi mo ginagawa sa asawa mong tunay yun na pinakasalan mo.
hindi ka na loyal. Halimbawa, mag-boyfriend o girlfriend, iba yung nagliligawan pa lang. Boyfriend mo, may social media, at ikaw wala. Ganun din. Mas pinupuna mo, kung ikaw'y lalaki, mas pinupuna mo yung picture o yung sinabi ng babaeng pinapala mo sa social media kesa sa girlfriend mo na naghihintay sa'yo sa tawag mo, pangangamusta mo. You are not loyal sa girlfriend mo. Halimbawa, dalawang tao, babae at lalaki, nagliligawan pa lang. Yung trato mo na ginagawa, kung ikay babae o lalaki, yung trato mo na ginagawa mo sa, halimbawa, babaeng gusto mo o yung may gusto ka sa babae o yung lalaki may gusto doon sa babae, vice versa, di ba? Yung trato at pakikitungo doon sa isang lalaking gusto mo, ganon din ang ginagawa mo trato sa ibang tao na lalaki, halimbawa, na ganon din. Hindi loyalty yun. You better stop it now or shut up or burn the bridges or the bridge. Sunugin nyo na. Kasi it will end up in a toxic relationship in the future. Wala ho talaga. Walang loyalty ron. Walang loyalty doon. Halimbawa ako, sa akin na lang. Kung meron ako binibigyan ng isang attention, sa kanya lang yun, yung attention na binibigay ko sa kanya, special yun, pero hindi ko ibibigay sa iba yun. Because, doon yung makikita ang loyalty ng isang tao. Ang isang tao ay na loyal sa isang babae ay kahit buhay niya kayang ibigay. Hindi yung tatakbuhan eh. Ito marami sa Pilipinas na girlfriend niya, pagkatapos tinakbuhan niya. Nung mabuntis niya, tinakbuhan. O kaya, sa krasada, naglalakad. Merong manghuholda pa lang, una pang tumakbo yung lalaki, karipas ng takbo. Di ba maraming ganyan? Kaya nga, huwag kayo maglalakad sa mga delikadong lugar. No one can serve two masters. For either, he will hate. Hate and love naman yan eh. Ang isang preacher, you cannot preach Christ at the same time preaching how to have money. Mga Pilipino, anong tingin sa inyo ng ibang bansa? Scammers. Which is sad. Ang scammer ay hindi nyo lang makikita sa mga nagre-reklamo kay Rapi Tulfo. Marami sa mga churches, fellowship, mga religion, dami scammers dyan. Nang-i-scam. Nakikita natin, si Apostol Pablo rin, sabi niya, hindi siya naging pabigat sa mga mananampalataya at hindi siya tumatanggap ng bayad habang nangangaral. Si Apostol Pedro din, walang pera, pati si Apostol John. Pero tingnan nyo ngayon, kung sino pa yung mga reverendo, pastor, ang tingin ng mga member sa kanila, akala nyo kapita-pita, akala nyo hari na eh. Inetsyepwera na si Jesus Christ. Hindi na si Jesus Christ ang nakikita nyo sa kanila. Kundi tulad siya ng yung mga pastor na tulad nila yung mga CEO na ng company. Dictator na. Yung gusto, yung nagmamaktol na kapag hindi binigay yung gusto. At yung mga preacher na yun, sila yung takot na mawala yung miyembro
Kasi nga, nakikinabang sila. Kaya yung mga miyembro nilang may kaya, may pera, ay pababayaan nila kung gumagawa man ng masama. They don't care about those souls ng mga tao na yon. What this pastor or preacher or reverend care ay may perang papasok sa kanya. May perang papasok sa kanya. Hindi ba, ang sarap tuktukan ng ng coffee mug. Kaya I can't imagine why God let those mga mga calamities na isipin nyo ang init-init ng araw pag umulan, bumabaha sa Philippines. Although walang mga puro ghost projects na nga eh. Pero makikita ninyo, doon sa mga so-called Christian churches, quote na ng quote, Christian churches, fellowship, may full gospel pa nga. Ang dami nila yan. Full gospel. Bible-believing church. Makikita nyo si Apostol Pablo, maging sa Apostol Peter, tsaka John, nagpupunta sila dun sa Temple of Jerusalem to pray. At the same time, dun sila nangangaral. Pero ang model talaga ng early Christian noon ay sa mga bahay-bahay, nangangaral sila doon sa palibot ng community and then lilipat sa isang street o eskinita, doon naman sila. Hanggang sa naging believers ang mga tao noon. At dahil hindi na pinahintulutan ng Panginoon na sila ay bumalik sa Jewish tradition at bumalik doon sa Temple of Jerusalem sapagkat sinabi na ni Jesus Christ, naganap na. At sinabi ng Panginoon sa kanyang prophecy na nakikita nyo ang templo na yan, walang batong matitira dyan sa kapwa bato na nakapatong. Igigiba lahat yan. At 70 AD natupad yon. Upang hindi na muling bumalik ang isang mananampalataya kay Jesus Christ sa tinatawag na old tradition. Sapagkat isusugo na ng Panginoon ang lahat ng mananampalataya sa bawat sulok at bansa ng mundo. Tatawagin na sila na mga mangangaral. Hindi mangangaral para kumita at magkapera. Tingnan ninyo, lahat ng mga miyembro ng mga fellowship na yon ay puro forced labor yun eh. Slavery pa nga eh. Hindi pinasosweldo. Kakaltasan pa, magbibigay kayo ng tax, hindi nagbibigay ka ba ng tax offering mo? Gaganunin pa eh, di ba? Ang kapal ng mga mukha nyo, mga Pilipinong pastor o preacher dyan sa Pilipinas. Wala na ba kayong katiting na takot sa Diyos? O dahil hindi kayo talaga taga-langit at hindi kayo papasok sa langit. Nagpipreach kayo to gain more money? At hindi lang yun. Kahit yung mga lupa ninyo na kuha dahil sa katas ng mga pagbibigay ng mga tao sa ikapu, tithes and offering and whatsoever, giving pa, ay bibili kayo ng lupa, di ba, ng bahay ninyo. Pagkatapos, ipapatax exempt ninyo yon sa gobyerno kasi bahagi ng, gagawin ninyong bahagi ng church o church yun, kahit hindi. Prove me I'm wrong, di ba? Gawain ninyo yan. Gawain ninyo yan. Eh nung ako nga nung masigasig pa akong nandyan license to preach ako dyan sa Philippines nun eh. Eh yung isang pastor taga BF ng Paranaque, inimbitahan ako sa bahay niya. Sinabi sa akin, kung may lupa ka, may bahay ka, ipatax exempt yan. Pastor, ganito. Pastor Joe. Ngayon nag-isip ako, nagulat ako, this is not supposed to happen. Kung ikaw ay preacher, tinuturuan niya ako maging demonyo eh. Oh no, I'm not. Hindi ko gagawin 'yon. Hindi alam ng mga member 'yon. Hindi niyo kasi alam, di ba? Hindi niyo alam 'yan kung kayo umaatin lang. Meron 'yan na
Paliliguan kayo ng mga Bible verse tungkol sa pagbibigay, maglingkod ka sa Panginoon. Sister, isali mo na yung lupa mo sa Panginoon para ang gagawin nating kapilya o church. Pero nakapangalan sa pastor yun. Sa kanya na yun. Ikaw na nagbigay kasi matanda ka na, wala kang guidance, yung mga anak mo hindi alam na pineperahan ka na pala. Kaya kayo ho, kung may mga magulang kayo, o mahal sa buhay, nanaloloko na ng mga preacher na ito sa Pilipinas para isalin yung titulo ng lupa sa kanila, wag ho kayong papayag, no? Hindi ho yung pinahintulutan ng Bible yun. Si Jesus Christ, hindi niya sinasabi yun. Ni yung tithes and offering, hindi nga sinabi tinuro ng Panginoon na gawin eh. Kasi wala na po tayo sa tinatawag na Old Testament law. Nung sinabi ng Panginoon, it is finished, naganap na. Nagiba na ho yung templo dun eh. Pati yung curtain, yung Holy of Holies, nag-collapse, nag-earthquake eh. Nag-collapse ho yun. At isa pa, ang believers ni Jesus Christ ay hindi dapat bumalik sa tinatawag na Old Jewish tradition. Na sa ikapu. Sa mga Hudyo yun, sa mga Pharisees lang yun, ginagawa nila yun. Hindi sa atin. Kaya kung merong mga preacher na nangangaral ng tithes and offering, what is tithes? Tithes is to lay down sa Greek word. Sa Greek word na sithime. Sithime. I-lay down, not 10%. Sige nga. Sawatain nyo ako ngayon. Mga preacher na mukhang pera. Marami na kayong tinutulak sa impyernong mga Pilipinong mabababaw ang loob. Itigil nyo na ho yan. Ang harapin nyo yung mga tunay na Christian na ready for war, for battle na harapin kayo. Pero kayong mga mananampalataya, my warning sa inyo ay do not trust and follow men. Kahit ako nangangaral dito eh, whatever I said, you better search for confirmation. The Bible. Use the Bible. Ang Bible, hindi ko sinasabing sarili ko na pakinggan niyo ako ng todo, huwag yung mga pastor ninyo, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon sapagkat ganun din ang ginagawa ko. I listen and I obey sa words ng Panginoong Jesucristo. Kaya dito, ang sabi rito sa Proverbs chapter 4 verse 23, keep your heart with all diligence, for out of it spring the issues of life. Your heart, diligence, waiting for the Lord, searching for truth and deep knowledge of God. For out of it, mula sa puso ninyo, sa puso natin, it spring the issues of life, may buhay. Kaya sabi sa verse 24, Proverbs chapter 4 verse 24, put away from you a deceitful mouth, and put perverse lips far from you. Let your eyes look straight ahead. Look unto Jesus, the author and finisher of our faith. And your eyelids look right before you. Ang linaw na ang deceitful mouth, kapag sinabi ito ng isang preacher so-called, kine-claim niya na siya ay isang preacher na may calling daw siya sa Diyos, may calling, tinawag ako ng Diyos eh. Nakausap ko ang Diyos last night, sinasabi nilang ganun, di ba? Pinalalabas sila na sila ay greater than you, greater than thou. Kinakausap sila ng Diyos, sila lang ba kinakausap ng Diyos? Kinausap ko ng Diyos, sabi sa akin, pero hindi nila nakakausap talaga ang Diyos at hindi nakikipag-usap ang Diyos sa mga ganun tao. Yung God told me, yung mga preacher na ganyan, God told me last night na kinakailangan na tayo magtiis.
Sa pagbibigay. Gawa-gawa niya lang ho yun. Imbento. Hindi ho reverendo invento ang tawag ko sa mga yon. Inimbentong salita. Huwag ho kayong matakot. Nakikita nyo ba sa mukha ko, kahit isang katiting na takot, may takot sa mga yon? Wala. Because I know the Bible. I know God, His truth, His message, His commands. At sabi ng Biblia na maraming lalabas na false prophet. Ang sabi rito ng Biblia, Matthew chapter 24 verse 11, many false prophets will rise up and deceive many. Verse 12, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Ang una-munang lalabas, Matthew 24:11, ay mga false prophets, false preacher, false reverend, false pastors. And they will deceive many. Ang sabi rito. Ang kasunod ay, and because lawlessness will abound. Lawless na sila eh. Yung mga fellowship na gano'n, lawless na. Nakita nyo yung ingay nila, yung, nag-i-speaking tongues, pero nagugulong-gulong. Pero, it's not. Ang Espiritu ng Diyos daw ay may kaayusan. Ang pagsaserve sa Panginoon ay may kaayusan. Nakikita nyo, nagugulong-gulungan, halos magtadyakan yun, tsaka sikuhan. Makikita nyo, it wasn't the Spirit of God that causes them to fall. Maliwanag ho yan. But sabi ng Biblia, and because lawlessness will abound, the love of many will grow cold. But he who endures to the end shall be saved. And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. After ng mga naglabasang false prophet and deceivers, gumagamit ng Bible, nagpe-praise the Lord din ho sila. Mga lawlessness ang tawag sa kanila. At wala ng pag-ibig. Love of many will grow cold. Wala ng pag-ibig sa Diyos ang ibig sabihin. They love money more than God. Sabi rito, verse 13, dito ako eh. Kabilang ako rito, but he who endures to the end shall be saved. Gusto kong mag-endure kasama dito. At yung mga tunay na gospel preachers ay lalabas sa verse 14, Matthew 24, verse 14. But he who endures to the end shall be saved. And then verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Yung mga true and genuine believers and preachers ng Panginoon sa Kristo ay lalabas mula sa tinatawag na kapag dumating yung yung hirap ng buhay, hirap ng lahat, nag-endured sila sa pananampalataya at sila yung mga ngaral sa kingdom ng Panginoon, sila ay magiging witness sa lahat ng mga tao sa buong sanglibutan, sa lahat ng bansa, and then the end will come. Yun po ang tunay. Pero sa ngayon, makikita ninyo, hinahayaan ng Diyos na tumubo ang grass and wheat ng Panginoon. At the end, i-harvest yan ng mga angels ng Diyos. Saan ho kayo? Huwag ho kayong matakot. Ang ating pong katakutan ay ang Diyos mismo, na kapag hindi tayo naglakad sa tamang dadaanan na si Jesus Christ lang, ang daan katotohanan ng buhay, at inutos ng Panginoon na mangaral tayo nang walang anumang kapalit o kabayaran mula sa mga tao o pera o bagay, yun po ang tunay na nangangaral at tunay na naglilingkod sa Panginoon. Wala ho kayong pupuntahan. Kapag tumalikod kayo sa Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang kaparusahan ay naghihintay.
ang magpatuloy sa Kanya ay sila ay makapapasok sa buhay na walang hanggan at sa kapahingahan ng Diyos. At sila ay magmamana ng kaharian ng Panginoon at ang lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos ay mamanahin ng bawat isang tumanggap sa Kanya. Maraming po salamat. Muli, Brother Joe ito. At sa susunod po muli, to God be the glory in Jesus' name. And everybody say, Amen and Amen and Amen.